I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 126. Kung ganoon, mas magiging magalang ako. Nang makita ang katapatan ni George Han, napilitang tanggapin ni Kenneth Wu ang palda. Marahil ay palihim na nagtuturo sa kanya si Uncle Jeff Liu sa likod niya. Hindi niya matatanggihan ang kagustuhan ni Uncle Jeff, at hindi na rin siya nag-abala pang magbigay ng anumang dahilan. Matapos makipag-usap kay George, dinala ni Kenneth ang palda at lumakad sa harap nina James at ng babaeng may makapal na make-up. Matagal ko nang sinabi na walang makakakuha nito sa akin. Ikaw. Ikaw, ikaw. Ikaw ay walang puso. Nanginginig ang babaeng may makapal na make-up, at matagal bago niya naibulalas ang mga salitang iyon. Matagal na rin mula nang makaramdam siya ng ganitong kahihiyan. Akala niya ay hawak niya ang panalo at sigurado siyang makukuha niya ang palda, pero sa huli ay natalo siya sa batang ito. Dati, palagi niyang nararamdaman na si James Wang ay hindi matatalo, hanggang sa araw na ito ay natuklasan niya na si James ay hindi naman pala mas mahusay kaysa sa isang hanggal na bata. Dahil dito, umikot siya at nagmamadaling lumabas ng tindahan. Bata, nanalo ka. Inilapit ni James ang kanyang ulo kay Kenneth at ulong, nanalo ka ng isang set ng palda, pero ipinagkahiya mo ako. Isusulat ko ang utang na ito at hahanapin kita mamaya. Ikaw ang magbayad. Kung ganoon, masasabi ko lang kay James, huwag mo akong guluhin, hindi maganda para sa iyo. Tinapik ni Kenneth si James sa balikat, may nakakatawang ngiti sa kanyang mukha. Hintayin na lang natin. Masama ang tingin ni James, umiling-iling at galit na umalis. May mga taong nag-iisip ng sobra tungkol sa kanilang sarili. Bulong ni Kenneth sa likod ni James, at pagkatapos ay ibinigay ang palda kay Amber, para sa iyo ito. Ayoko ng ganito kamahal na palda. Umatras ng 2 hakbang si Amber at mabilis na kumaway ng kamay. Kahit na hindi niya ginastos ang huling sentimo para sa palda, nakita niya ang lahat ng paghihirap na dumaan dito. Ang dahilan kung bakit niya nakuha muli ang palda mula sa kabilang panig ay dahil ang malalakas na koneksyon at resources ni Kenneth ay mas mahalaga kaysa sa pera. Ito lang ang kaunting regalo ko. Tanggapin mo na. Medyo nahihiya si Kenneth nang tanggihan siya ng ganito. Masyadong mahal, ayoko. Talaga bang ayaw mo? Hindi. Huwag mo nang kalimutan. Walang pakialam na itinapon ni Kenneth ang palda at ang packaging sa basurahan. Nagulat ang ilang mga salespersons. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kawalang pakialam si Kenneth. Ang pagtatapon ng higit sa 100,000 halaga ng palda, talagang walang puso ang lalaking ito. Nagulat din si Miss Amberlyn, at hindi makapaniwalang nagsabi, bakit mo itinapon ang ganito kamahal na palda? Regalo ko ito sa iyo. Dahil ayaw mo, itatapon ko na lang. Medyo makapangyarihan ang tono ni Kenneth. Ikaw. Talagang nagulat si Amber nang makita ang ganitong uri ng lalaki. Kinagat niya ang kanyang labi, at sa wakas ay lumapit upang kunin ang palda mula sa basurahan. Sige, pwede ko pa bang kunin? Yan ang tama. Talaga bang nakumbinsi mo ako? Sige, pumunta ka sa fitting room at palitan mo ang damit na ito, tingnan ko. Sige. Naglakad si Amber patungo sa fitting room na hawak ang higit sa 100,000 halaga ng palda sa magkabilang kamay. Nararamdaman niya na ang palda ay mabigat, na parang mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Pagkapasok niya sa fitting room, nakita niya na nakasunod si Kenneth sa kanya, at natakot siya. Hoy, susubukan ko lang ang damit, bakit ka nandito? Tutulungan kita. Hindi, lumabas ka. Madali ang itinulak ni Amberlyn si Kenneth palabas ng fitting room, at pagkatapos ay nilock ang pinto ng fitting room, ang kanyang katawan ay nakasandal sa pinto, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi pa siya matagal na nakakakilala kay Kenneth. Ito ang unang beses na nag-shopping at nag-date sila ngayon, pero bakit siya kinakabahan? Hindi niya alam kung bakit, nang makalapit siya sa katawan ni Kenneth, napakakaba niya, at ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Lalo na nang hawakan ni Kenneth Wu ang kanyang katawan, parang nakuryente siya, ang buong katawan niya ay nangangatog. Ano ba ang nangyayari? Hindi ba siya naaakit kay Kenneth? Imposible, hindi kailanman posible. Masyadong maikli pa ang panahon na nakilala niya si Kenneth, paano siya maaakit sa batang ito? Masyado na siyang nag-iisip.
Marahas siyang umiling, pinalayas ang mga kalat-kalat na iniisip sa kanyang isipan, hinubad ang kanyang school skirt, at sinimulang subukan ang 180,000 halaga ng damit. Maingat siyang gumalaw, dahil natatakot siyang madumihan ang palda. Nakatayo si Kenneth sa labas ng fitting room. Matapos maghintay ng halos 10 minuto, nakita niyang lumabas si Amber na nakasuot ng bagong damit. Nang makita si Amber sa pagkakataong ito, naramdaman lang ni Kenneth na nanginginig ang kanyang puso, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dalaga. Ang mukha ng dalaga ay maganda at kaakit-akit. Sa paldang ito, ang buong tao ay mukhang kasing ganda ng isang engkantada na bumaba mula sa langit, puno ng walang katapusang kagandahan. Maganda, napakaganda. Halos ginawa ang paldang ito para kay Amber, ipinakikita ang kanyang sariwa at mahiyain na ugali sa pinakamaganda. Titig na titig siya ng matagal, bago nakabawi si Kenneth at hindi mapigil ang purihin, napakaganda mo sa damit na ito. Ang ganda-ganda mo. Talaga. Nang makita ang mga mata ni Kenneth na parabang nakatitig, mas matamis ang naramdaman ni Amber kaysa sa pagkain ng pulot. Hindi niya mapigil ang isipin, posible bang talagang interesado si Kenneth sa kanya. Halika, tingnan ko. Tiningnan ni Kenneth si Amber mula ulo hanggang paa, at hindi niya magawang alisin ang kanyang mga mata kahit sandali. Oo. Tumango si Amberlyn at umikot sa harap ni Kenneth. Maganda, mas maganda pa sa isang paru-paro. Paulit-ulit na puri ni Kenneth, at nabighani sa dalaga sa kanyang harapan. Sinasabi nila na ang tao ay umaasa sa damit, at ang kabayo ay umaasa sa kanyang saddle. Totoo ito. Si Amber ay perpektong kapareha ng paldang ito. Mukhang mahal ang damit na ito. Ang ganitong uri ng damit ay maaaring ipakita ang iba't ibang mga nagniningning na punto sa isang babae, at mukhang mas marami pang sexual na apela kaysa dati. Kahit na ang mga salesman ay hindi mapigil ang purihin ng paulit-ulit, na sinasabi na si Amber ay napakaganda sa suot na palda. Hindi mapigil ang mainggit ang mga salesman kay Amber, napakaganda ng kanyang mukha, at sigurado na walang lalaki ang hindi magugustuhan dito. Maraming mga bisita rin ang nagtipon at nagpahayag ng kanilang pagkagusto sa damit na ito, ngunit nang marinig nila ang presyo, lahat sila ay sumuko. Dahil napapaligiran ng napakaraming tao, medyo nahihiya si Amber, well, pwede ko bang palitan ang palda ko ngayon? Hindi mo na kailangang palitan ito, suotin mo na lang ito palagi. Inikot ni Kenneth si Amber, medyo hindi mapakali. Ang dalaga ay maganda lang sa school skirts dati, pero ngayon ay may itsura siyang engkantada sa paldang ito. Masyadong mahal. Baka madumihan. Okay lang, masanay ka na lang, Tara, ililibot kita. Matapos sabihin ito ni Kenneth, dinala niya si Amber at naglakad palabas ng tindahan. Personal na sinalubong sila ni George Han kasama ang mga salesman, at bago umalis si Kenneth, nagpapuri pa siya. Hindi na nag-abala pang pansinin sila ni Kenneth, at dinala niya si Amber para magpatuloy sa pamimili sa kahabaan ng Xiangjiang Road, na agad na nakakuha ng atensyon ng mga dumadaan. Maraming lalaki ang humanga kay Kenneth, na may ganito kagandang babae sa kanyang tabi, at naiinggit ang mga babae kay Amber, na nakakapanganak ng ganito kagandang mukha. Matapos maglaro ng matagal ang dalawa, hinatid na ni Kenneth si Amber pabalik sa dormitoryo ng Lu University at kumaway ng Palm, bumalik ka na sa dormitoryo at magpahinga ka ng maaga, Palm. Masaya ako nakasama kita ngayon, salamat. Mahinahon na nagpasalamat si Amber sa kanyang school skirt, ang kanyang ngiti ay mas maliwanag kaysa sa isang bulaklak. Matagal na rin mula nang makaramdam siya ng ganitong saya. Ang pagiging kasama ni Kenneth ay nagparamdam sa kanya na nagmamahalan sila. Kabanata 127. Nag-usap pa sila ng kaunti, saka umalis si Kenneth sa campus ng Lu University, at nagkasundo silang maglalaro ulit sa susunod. Pag-uwi sa bahay, nagkulong si Kenneth sa kanyang silid-aklatan gaya ng dati. Bukod sa pag-aaral ng propesyonal na kaalaman sa economics at pamamahala, ang mga tala sa buhay sa pamilya ay tiyak na magagandang bagay, at hindi niya ito kayang iwanan. Sa mga sumunod na araw, karamihan sa oras ni Kenneth ay ginugol sa pag-aaral at pagsasanay, at ang kanyang mga kasanayan ay lubos na umunlad. Noong hapon ng ikatlong araw, habang masigasig siyang nag-aaral gamit ang kanyang mga tala sa buhay, nabulabog siya ng mabilis na pagtunog ng telepono. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nakita niyang si Catherine Huang ang tumatawag at nagtanong, Ate Catherine, gusto mo bang kumain ulit ng hot pot?
Hindi kita gustong yayain kumain ngayon, ate, pero gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo. Medyo pagod ang boses ni Catherine sa kabilang linya. Ate Catherine, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin kung ano man yan. Susugod ako kahit apoy at tubig. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ito ni Kenneth. Sa panahong ito, malaki ang natulong sa kanya ni Ate Catherine. Parehong na-promote ang mga laro dahil kay Ate Catherine noong una pa lang. Lagi niyang tinatandaan ang kabutihang ito. Kung may kailangan mang tulong si Ate Catherine, natural na hindi siya magdadalawang isip na tumulong. Ganoon pala ha. Misteryosong ngumiti si Catherine at sinabi, gusto kitang yayain na magpainit ng higaan ko ngayong gabi. Nabilaukan si Kenneth sa mga salitang ito, hindi na niya kailangang mag-isip pa, nagbibiro lang sa kanya si Ate Catherine. Habang iniisip niya kung paano sisigot, narinig niya ang pagtawa ni Ate Catherine sa telepono, at malumanay na sinabi, Gago, hindi na ako magsasalita pa kung natatakot kita. Nahulaan ko na, alam kong nagbibiro lang sa akin si Ate Catherine. Sige, magiging seryoso na ako. Ang dating tinatimad na boses ni Catherine ay naging malakas at matatag na matapos siyang makipagbiroan kay Kenneth, samahan mo si ate sa auction ngayong gabi, may oras ka ba? Siyempre may oras ako, kahit wala akong oras, gagawa ako ng oras. Sige, sunduin mo na ako ngayon, nandito ako sa bahay. Papunta na ako. Binaba ni Kenneth ang telepono, maingat na inayos ang ilang tala sa buhay, at pagkatapos ay nagpahatid sa mayamang tiyo patungong Wafu Tiancheng. Kinuha niya ang kanyang cellphone at naghanda ng tawagan si Ate Catherine, at nakita niyang lumabas si Ate Catherine sa komunidad na may dala-dalang branded bag. Nakaitim na evening gown si Ate Catherine sa oras na ito, ipinakikita ang kanyang magandang katawan, mainit at kaakit-akit, at ang mga larawan ay napakayaman. Masasabi na si Ate Catherine ang pinaka-sexy na babae sa mga babaeng kilala niya. Wala nang iba. Ang babaeng ito ay lubos na umunlad sa lahat ng aspeto, parang hinog na mangga, malandi at ligaw, na nagpapagutom sa mga tao. Gago! Tapos ka na bang tumitig? Lumapit si Catherine at inalog ang kanyang kamay sa harap ng mga mata ni Kenneth, may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Tapos na, tapos na. Nabawi si Kenneth, at mabilis na inalis ang kanyang tingin kay Ate Catherine. Gusto mo bang hayaan kitang tumitig ng sapat? Yun, sumakay na muna tayo sa sasakyan. Napakamot si Kenneth sa ulo, at dali-daling inilahad ang kamay at binuksan ang pinto ng sasakyan at gumawa ng kilos na, pakiusap. Masamang bata. Malanding umirap si Catherine, at pinindot ang kanyang neckline gamit ang kanyang kamay para sumakay sa likuran. Umupo si Kenneth sa tabi ng driver at lumingon kay Catherine, Ate Catherine, saan tayo pupunta para sa auction? Yunlong Hotel. Tiyo Danny, punta tayo sa Yunlong Hotel. Sabi ni Kenneth kay Danny Leo. Tumango si Tiyo Danny at pinaandar ang sasakyan para umalis doon. Mabilis na tumakbo ang sasakyan at agad na nakarating sa Yunlong Hotel. Ito ay isang 5-star hotel, na kilala sa Shicheng District. Pagkababa ng sasakyan, dumiretso ang dalawa sa hotel. Ang reception ng auction ay itinayo sa malaking banquet hall sa ikatlong palapag, na puno na ng mga bisita, nagkukwentuhan at nagtatawanan, at nag-aagawan. Pagkapasok pa lang sa venue, nakakita si Kenneth ng dalawang kakilala, sina Eric at ang babaeng may makapal na make-up na nakilala niya sa tindahan kahapon. Nagtalo ang dalawang panig kahapon para sa isang palda. Hindi niya inaasahan na magkikita ulit sila sa lugar na ito ngayon. Napakasikip nga naman ng mundo. Mabilis na nalaman na parang magkakilala sina Catherine at Eric, at ang dalawa ay nagkatinginan ng kakaiba, at medyo nakakahiya ang atmosfera. Sa huli, sinira ng babaeng may makapal na make-up ang katahimikan at tinitigan si Kenneth ng masamang tingin, bata, bakit ikaw na naman? Nahiya ka ba sa specialty store kahapon? Medyo mapaglaro ang tono ni Kenneth. Sinadya niyang ulitin ang mga lumang pangyayari, gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para mapahiya ang babaeng ito at patayin ang loob nito. Ikaw. Ang mga sulok ng bibig ng babaeng may makapal na make-up ay umikot ng husto, at lumingon kay Eric para humingi ng tulong, mahal ko, binubuli ako ng batang ito, tulungan mo akong turuan ang batang ito. Isang hanggal na bata, huwag mo siyang masyadong seryosohin. Kumuha si Eric ng isang baso ng red wine at masamang tinitigan si Kenneth. Bata, akala mo ba'y napakagaling mo sa tindahan kahapon?
Napahiya siya ng batang ito sa specialty store kahapon kaya lagi siyang galit at gusto niyang maghanap ng pagkakataon para gumanti. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang batang ito dito ngayon, at mas hindi niya inaasahan na ang batang ito ay kasama ni Catherine. Isang palda lang naman yun, hindi sapat. Kumuha rin si Kenneth ng isang baso ng red wine, tinapik ito kay Eric, at tinikman ito para sa sarili niya. Ha, kaya mo ring uminom ng ganyan. Ngumisi si Eric at hindi mapigil ang mang-asar. Sa kanyang palagay, ang batang ito ay isang nouveau-riche, at hindi niya alam kung paano uminom ng red wine. Ang paghawak ng isang baso ng red wine ay pagkukunwari lang. Malamig siyang ngumiti sa sulok ng kanyang bibig at sinadyang sinabi, kung ganoon, sabihin mo ang taon at pinagmulan ng alak na nasa kamay mo. Gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataon para pahirapan si Kenneth at mapahiya ang batang ito sa publiko. Ang batang ito ay nakasuot ng simpleng damit, walang taste, at tiyak na walang alam tungkol sa red wine. Inalog ni Kenneth ang baso at nakangiting sinabi, ang red wine na nasa kamay ko ay galing sa Bordeaux Winery. Ang taon ay 1995. Tama ba ako? Ikaw, hindi nakapagsalita si Eric. Hindi niya inaasahan na ang batang nasa harapan niya ay mukhang walang taste, pero alam pa rin niya ang pinagmulan at taon ng red wine. Sandali, nagpatuloy siya sa pagpapahirap, kung ganoon, pag-usapan mo ang mga bentahe at disadvantages ng red wine na ito. Maraming bentahe. Mayroon itong malalim na kulay at lasa, mabango sa bibig, masarap pero mayaman sa layers. Maayos na napag-usapan ni Kenneth ang mga bentahe at disadvantages ng red wine. Matapos pag-usapan ang mga bentahe at disadvantages, napag-usapan din niya ang lasa ng alak na ito. Pagkarinig nito, sumunod ang mga nanunood at pinuri si Kenneth sa kanyang kaalaman sa red wine. Kahit si Catherine ay hindi mapigil ang palihim na pumalakpak. Lubos na nagulat sina Eric at ang babaeng may makapal na make-up. Hindi nila inaasahan na ang batang si Kenneth ay marami palang alam tungkol sa red wine. Ang komento kanina ay mas magaling pa sa isang profesional na taster. Nang makita ang lahat na pumupuri kay Kenneth, namula si Eric at nanigas ang kanyang leeg, at ang kanyang galit ay mas malakas pa kaysa dati. Orihinal na gusto niyang gamitin ang red wine para mapahiya si Kenneth sa publiko, para mapahiya ang batang ito sa harap ng lahat. Ngunit ang nangyari ay ang kabaligtaran. Hindi lang niya napahiya ang bata, ngunit ipinakita pa niya ang husay ng bata sa banquet hall. Nang makita si Kenneth, ang bata, ay umani ng papuri mula sa karamihan, ang kanyang buong mukha ay naging maitim na berde sa galit. Kailangan niyang umatras sa likod ng karamihan kasama ang kanyang kasama. Pero ang kanyang puso ay palihim na nagbabalak, kailangan niyang maghanap ng paraan para turuan ang batang ito ngayong gabi para mapawi ang galit sa kanyang puso. Kabanata 128. Unti-unting nagsiyalisan ang mga bisita. Siniko ni Catherine si Kenneth, hindi ko akalain, ang galing-galing mo pala sa red wine. Para mapatawa ka. Napakamot si Kenneth sa ulo. Narinig niya dati na mahilig uminom ng red wine si Megan, kaya nag-aral siyang mabuti tungkol sa red wine, at medyo pamilyar na siya sa ilang red wine na madalas niyang inumin. Mas lalo kitang nagugustuhan ngayon, ate. Hey! Ngumiti si Kenneth at hindi mapigil ang magtanong, Ate Catherine, ganyan ka makatingin, kilala mo na ba si Eric dati? Oo. Tumango si Catherine at walang emosyong sinabi, magkapatid kami ni Eric. Magkapatid. Tama. Bakit hindi ko kayo nakikitang nag-uusap? Siguro dahil sa mga bagay-bagay sa pamilya. Wala kaming magandang samahan simula pagkabata, at marami pa kaming hindi pagkakaunawaan. Isang kakaibang ekspresyon ang lumabas sa bibig ni Catherine. Nang makita ni Kenneth na ayaw nang banggitin ni Ate Catherine ang bagay na ito, hindi na siya nagtanong pa, sige, pupunta muna ako sa banyo, hanapin mo na lang ako mamaya, Ate Catherine. Gago! Bakit ka pupunta sa banyo? Nakatingin sa baba si Catherine, may paglalaro sa kanyang tono. Ahem. Umubo si Kenneth ng 2 beses. Hindi niya inaasahan na makakagawa rin ng biro si Ate Catherine tungkol sa ganitong bagay, at sumagot, syempre pupunta sa banyo. Akala ko pupunta ka para umihi, hahaha. Pagkatapos sabihin ito ni Catherine, ngumiti siya habang nakatikip ang bibig. Ate Catherine, ang boring mo naman. Mapait na ngumiti si Kenneth at umiling, pagkatapos ay lumingon at naglakad patungo sa banyo.
Napansin niya na si Ate Catherine ay nagiging mas at mas walang pakialam sa harap niya, naglakas loob na magbiro ng kahit ano, at talagang hindi siya tinatrato na parang outsider. Matapos umihi sa banyo, pagkatapos niyang maghugas ng kamay at lumabas sa men's restroom, nakita niya ang babaeng may makapal na make-up na nakasandal sa pinto ng banyo, nakatingin sa kanya ng masama. Ano ang gusto mong gawin? Ayaw talaga ni Kenneth sa babae, at walang pakialam na nagtanong. Para sabihin ang totoo, maganda ang babae, pero masyadong makapal ang make-up sa mukha niya, natatakpan ang kanyang ganda. Gusto kitang bugbugin. Matapos sabihin ng babaeng may makapal na make-up ang mga salitang ito, nakita niya si Eric na papalapit kasama ang dalawang malalaking lalaki. Pumasok ang tatlo sa banyo, nilok ang pinto ng banyo, at mukhang gusto nilang isara ang pinto at sakta ng aso. Inalog ni Eric ang kanyang mga manggas at malamig na nagtanong, "Bata, bakit ka kasama ni Catherine? Personal kong bagay yan, wala kang pakialam." Inalis ni Kenneth ang mga patak ng tubig sa kanyang mga kamay at naghanda ng lumabas. Inilahad ni Eric ang kanyang kamay at makapangyarihang hinaranggan si Kenneth, "Wala akong interes na malaman ang tungkol sa iyo at kay Catherine, pero ininsulto mo ang babae ko, paano yan? Paano mo gustong ayusin yan? Mag-sorry ka sa babae ko at patatawarin kita. Paano kung ayaw kong mag-sorry? Baka kailangan mong gumapang palabas dito." Nang matapos magsalita si Eric, hinailan niya ang babaeng may makapal na make-up at umatras ng isang hakbang. Ang dalawang malalaking lalaki sa tabi niya ay agad na naunawaan, kinuyam ang kanilang mga kamao at dahan-daang lumapit kay Kenneth, na may ekspresyon na parang gusto nilang kumain ng tao. Eric, ikaw naman ang presidente ng Orange Company, tama ba to? Nang magtanong si Kenneth, ang kanyang matatalas na mata ay dahan-daang tumingin sa dalawang malalaking lalaki. Talagang mabangis ang mga malalaking lalaki, at ang mga kalamnan sa kanilang mga braso ay napakalakas, pero hindi niya alam kung paano sila lumaban. Tigilan mo na ang mga kalokohan, mag-sorry ka o kaya'y mabugbog ka. Medyo sumikip ang mga mata ni Eric, isang mabangis na ekspresyon ang nasa kanyang katawan. Wala akong pakialam kung sino ang mabugbog. Kinuyam ni Kenneth ang kanyang bibig at itinuro ang dalawang malalaking lalaki, simulan na ang inyong performance. Nagkatinginan ang dalawang malalaking lalaki, at sabay na pumasok sa men's room, naghanda na bugbugin ang batang nasa harapan nila. Boom! Nang makapasok ang dalawa sa pinto, nakita nilang malakas na isinara ni Kenneth ang pinto ng banyo at tinamaan ang ulo ng dalawang mabangis na lalaki. Hooray! Hooray! Ang dalawang mabangis na lalaki ay sumigaw ng sakit, at nahihilo sila ng matamaan, hawak ang kanilang mga ulo at umatras ng ilang hakbang. Mga basura! Nang makita ang eksena, malakas na sumigaw si Eric at nagutos, "Ano pang ginagawa ninyo dyan? Bugbugin na ninyo ang batang iyon." Opo. Natanggap ng dalawang mabangis na lalaki ang utos, at muling sumugod kay Kenneth na parang mga lobo, mas mabangis pa kaysa dati. Parehong nakatayo sina Eric at ang babaeng may makapal na make-up na may masayang ekspresyon, naghihintay na makita si Kenneth na inaabuso. Ngunit ang resulta ay nakakadismaya para sa kanilang dalawa. Biglaang sinipa ni Kenneth ang isa sa mga malalaking lalaki, pagkatapos ay iniangat ang kanyang paa para sipain siya. Matapos mapabagsak ang unang mabangis na lalaki, mabilis na yumuko at nagtago si Kenneth sa likod ng pinto. Nang sumugod ang isa pang mabangis na lalaki, inulit niya ang kanyang mga trick at tinamaan ang mabangis na lalaki gamit ang frame ng pinto. Gamit ang isang bang, ang malaking lalaki ay natamba at bumagsak sa lupa, at pagkatapos ay pinagsusuntok ni Kenneth ang lalaki, at sumigaw ang natamong lalaki. Sa ganitong paraan, nagamit ni Kenneth ang kanyang malakas na kasanayan at matalinong pag-iisip para madaling mapabagsak ang dalawang malalaking lalaki. Pagkatapos ay dahan-daang itinaas ang kanyang ulo, tinitigan si Eric ng matatalas na mata, Eric, ikaw na ang susunod. Ikaw, huwag kang lalapit. Nanginginig ang katawan ni Eric at umatras. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Kenneth ay mas nakakatakot kaysa sa pagkikita ng isang halimaw. Hindi rin niya inaasahan na ang mukhang payat na hanggal na bata sa harap niya ay ganoon pala kakayahan, madali niyang napabagsak ang dalawang malalaking lalaki na kanyang inimbita. Natakot din ang babaeng may makapal na make-up, at nagtago siya sa likod ni Eric, ang kanyang dalawang binti ay bahagyang nanginginig.
Para kay Ate Catherine, hahayaan na kita ngayong araw at umalis ka na dito. Walang pasensyang kumaway si Kenneth. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ngayong gabi ay samahan si Ate Catherine sa auction reception, at ayaw niyang lumala pa ang mga bagay-bagay, para hindi maapektuhan ang mood ni Ate Catherine. Doon lang nakahinga ng maluwag si Eric at dali-daling tumakbo para buksan ang pinto ng banyo. Pero hindi niya pinasalamatan si Kenneth, at hindi mapigil ang magsabi ng isang malupit na bagay bago lumabas, "Bata, hindi pa tapos ito, hintayin na lang natin." Pagkatapos sabihin iyon, nagmadali siyang umalis kasama ang isang babaeng may makapal na make-up. Inayos ni Kenneth ang kanyang gwapong buhok bago lumabas ng banyo at agad na nakita si Catherine sa karamihan. Nang makita si Kenneth na papalapit, umatras si Catherine para harapin ito, ang kanyang mga kilay ay nakakunot sa pagkalito. "Matagal ka na sa banyo, akala ko nalunod ka na sa banyo. May kaunting problema lang ako kanina sa banyo." Walang pakialam na paliwanag ni Kenneth. Ang mga salitang ito ay naging sensitibo para kay Catherine at nagtanong, anong problema ang nangyari kanina? "Wala, may naghahanap lang ng gulo. Si Eric ba ang gumawa noon?" "Oo. Masyado na siyang lumalampas." Kinagat ni Catherine ang kanyang ngipin at hindi mapigil ang magtanong, paano mo siya nakilala? "Dinala ko ang kaibigan ko sa isang specialty store para bumili ng damit kahapon, at nagkaroon ng alitan kay Eric para sa isang palda." Maikling paliwanag ni Kenneth. "Mag-ingat ka, baka pag-inisan ka ulit niya." Nagpaalala si Catherine. Alam niya ang tungkol sa kanyang kapatid, ang taong ito ay makitid ang pag-iisip at gagantay, at hindi madaling susuko kung siya ay masaktan. "Huwag kang mag-alala, kaya ko yan." Walang pakialam si Kenneth. Marami na siyang nakikitang mga taong gaya ni Eric at alam niya kung paano ito harapin. "Sige." Wala nang masyadong sinabi si Catherine, palagi siyang may bahagyang pag-aalala sa kanyang puso. Hindi pa siya nag-aalala para sa ibang lalaki dati. Ito ang unang pagkakataon na nag-aalala siya ng sobra sa kaligtasan ng isang lalaki. Kabanata 129. Nagsimula ang auction banquet ng eksaktong alas 8 ng gabi. Ang ganitong klase ng banquet ay hindi isang formal na auction, hindi ito masyadong mahigpit, at walang kinakailangang deposit na bayaran ng maaga. Ang auctioneer ay pansamantalang ginampanan ng hotel manager. Ang mga taong makakadalo sa auction banquet na ito ay maaaring mayaman o mahalaga. Kadalasan, ang mga auction items ay binabayaran sa lugar, at walang sinuman ang magrereklamo. Para sa mga mayayaman, mas mahalaga ang mukha kaysa sa anumang bagay. Umakyat ang auctioneer sa podium at malakas na inanunsyo, opisyal nang nagsimula ang auction banquet na ito. Mangyaring huwag magbid ng walang ingat. Ang mga nanalo ay hindi pinapayagang sirain ang auction. Matapos ang isang serye ng pambungad na mga pahayag, inutusan ng auctioneer ang mga manggagawa na ilabas ang unang lote. Ang unang lote ay isang landscape painting na gawa ng mga estudyante sa mahihirap na lugar. Ang lahat ng kita ay ibibigay sa mga bata sa mga mahihirap na puok bundok. Ang unang lote ay hindi gaanong mahalaga sa sarili nito, pangunahing para sa kawang gawa, at upang maging tapat, ito ay upang i-warm up ang merkado. Ang landscape painting na ito ay nagsisimula sa 10,000 yuan, at nagsisimula na ang auction. Mangyaring magbid. Matapos ang maikling pagpapakilala sa lote, sinimulan ng auctioneer ang pagbid ng mga bisita. Nagbid ako ng 12,000. 4,004. 15,000. Ang mga tao sa audience ay nagbid, at walang sino man ang interesado sa landscape painting. Ang pagbid ay pangunahing para buhayin ang atmosfera. Mabilis na umabot ang halaga ng landscape painting sa 30,000 yuan. 50,000. Hindi napigilan ni Kenneth ang kanyang sarili na magbid, nais lamang niyang makapag-ambag ng kaunti para sa mga bata sa mahihirap na bundok. Nang umabot na ang presyo sa 50,000, unti-unting huminahon ang mga bisita, at tumigil ang lahat sa pagbid. Sa wakas, ang halaga ng landscape painting na ito ay hindi naman mataas, hindi hihigit sa 100 yuan. Wala namang dahilan para gumastos ng ganitong kalaking halaga sa mga bagay na walang halaga. 60,000. Sa pagkakataong ito, hindi nakapagpigil si Eric na magbid. Ang dahilan kung bakit siya nagtaas ng presyo ay hindi para sa mga bata sa mahihirap na bundok, kundi upang ipahiya si Kenneth sa harapan ng madla. 70,000. Patuloy na nagtaas ng presyo si Kenneth, at sabay na nagbigay siya ng isang mapang-asar na tingin kay Eric. Siyempre,
hindi madaling susuko si Eric at patuloy na nagtaas ng presyo, 80,000. 70,000. 100,000. 10,000. 200,000. Sa ilalim ng masiglang pagbid ng dalawa, umabot ang presyo ng landscape painting sa 200,000 yuan. Ang eksena ay nag-init at naging tensyonado, parang naging isang labanan na walang baril, at hindi tatanggap ng pagkatalo ang alinman sa kanila. 30,000. Pinipigilan ni Kenneth ang kanyang mga labi at nagpatuloy na nagtaas ng presyo, at direktang nagtaas ng presyo ng 100,000 sa isang pagkakataon. Hindi pa rin nagpapatalo si Eric at nagtaas muli ng presyo, 400,000. 500,000. 600,000. 1,000,000. Nang umabot ang presyo sa 1,000,000, biglaang yumangay ang eksena. Hindi sila nakapaniwala na ang walang halaga na landscape painting ay umabot sa sky-high price na 1,000,000, na mas mahalaga pa kaysa sa maraming koleksyon. Kahit ang auctioneer ay labis na nasasabik. Tiningnan niya ang audience at nagtanong, 1,000,000, may gusto pa bang magtaas ng presyo? Tahimik ang eksena. Matapos maghintay ng ilang segundo, nagtanong muli ang auctioneer, may gustong magtaas ng presyo para sa landscape painting na ito. Meron ako. Nang tanungin ng auctioneer sa pangalawang pagkakataon, sa wakas ay sinabi ni Kenneth, bibilhin ko ang painting na ito, at magbabayad ako ng 2,000,000. Nang lumabas ang mga salitang iyon, biglang yumangay ang eksena, nakatutok ang lahat ng mata kay Kenneth, hindi nila inaasahan na ang batang ito ay gagastos ng 2,000,000 para sa isang walang halaga na painting. Kahit si Catherine ay nagulat. Hinawakan niya ang balikat ni Kenneth at mahinang nagbigay ng babala, nabaliw ka ba, bakit ka gagastos ng ganitong kalaking halaga para sa painting na ito? Huwag kang mag-alala, hindi ko naman talaga bibilhin ito. Pinipigilan ni Kenneth ang kanyang mga labi at muling tiningnan si Eric na may mapang-asar na tingin. Gusto lang niyang maghukay ng butas para kay Eric. Sa ugali ni Eric na hindi sumusuko, tiyak na lulendag siya dito. Ngunit, hindi natapos ni Catherine ang kanyang sinasabi, at si Eric, na nakatayo hindi kalayuan, ay muling nagbid, magbabayad ako ng 3.5 milyon. Nang lumabas ang kanyang alok, nagkaroon ng muling pag-angal sa eksena. 4,000,000. Hindi nagpapakita ng kahinaan si Kenneth, palaging nakasuot ng matatag na ekspresyon. 4.5 milyon. Nagatubiling nag-isip si Eric ng ilang segundo, at sa wakas ay nagbigay siya ng presyo na 4.5 milyon. Siyempre, hindi siya magiging tanga. Hindi niya gugugulin ang milyon para bilhin ang sirang painting na ito. Gusto lamang niyang maghukay ng butas para kay Kenneth at hayaan ang batang ito na mahulog sa butas na hinukay niya. Ito na ang huli niyang pagbid, at matapos ang presyo na ito, naghihintay siya kay Kenneth na magbigay ng alok, gusto niyang magbayad ang batang ito ng 5,000,000 para sa isang pirasong papel na walang halaga. Agad na naunawaan ng babaeng may makapal na make-up ang intensyon ni Eric, at tiningnan si Kenneth na parang nagagalit. Kapag nahulog ang batang ito sa butas na hinukay ni Eric, magiging masaya siya. Nakatitig sina Eric at ang babaeng may makapal na make-up kay Kenneth na walang tigil, at tahimik na naghihintay para sa huling bid ng batang ito. Matapos maghintay ng matagal, napansin nilang nakatayo si Kenneth na tila nakalimutan ang tungkol sa auction. Lumapit si Eric at hindi mapigil ang ipaalala kay Kenneth, bata, bakit hindi ka na nagbid? Bakit ako magbid? Ngumiti si Kenneth. Ano? Hindi ka na magbid? Napaatras si Eric nang marinig ito, at ang kanyang mga mata ay lumaki na parang tulaka. Sa tingin ko, sapat na ang bid ni G. Eric, at wala na akong kailangang itaas na presyo. Ikaw. Hindi makapagsalita si Eric, at doon lang niya naisip na ang batang ito ay may nakahandang butas at hinihintay siyang mahulog dito. Sa puntong ito, muling nagsalita ang auctioneer sa entablado, 4.5 milyon, may gustong magtaas ng presyo. Tahimik ang eksena, malamang na walang tanga na magtataas ng presyo. Well, congratulations sa ginoong ito, nakuha natin ang no. Isang lot. Kinuha ng host ang painting ng estudyanteng elementarya at umalis sa entablado, at ibinigay ang landscape painting kay Eric sa publiko. Ngayon, congratulations, ang painting na ito ay sa iyo na. Ako. Ang mga sulok ng bibig ni Eric ay kumilos ng matindi, at mahigpit niyang kinuha ang landscape painting. Sa simula, gusto niyang itaas ang presyo upang mahulog si Kenneth sa butas at magdusa ang batang ito.
Ngunit hindi niya naisip na ang batang ito ay gumawa ng kabaligtaran, sa halip, siya ang nahulog sa butas at nawala ang 4.5 milyon ng walang dahilan. Congratulations kay G. Eric sa pagkapanalo sa lote na ito. Talagang mayaman si G. Eric. Mukhang bumabati si Kenneth, ngunit sa katunayan ay nagbibiro siya. Tanging isang tanga ang gagastos ng ganitong karaming pera para sa isang sirang painting, hindi na nabanggit na hindi makapagpigil si Kenneth na mapatawa, pati na rin ang iba pang mga bisita sa lugar ay nagtatawanan. Bagaman walang nagsasalita, lahat sila ay naniniwala na isang tanga si Eric, kung hindi ay hindi siya gumastos ng milyon para bumili ng isang bagay na walang halaga. Ikaw. Naging itim ang mukha ni Eric sa galit, at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Hindi lamang siya nalugi ng ganitong kalaki, kundi ginawang ketawa-tawa siya sa harapan ng madla, nakakainis isipin. Sa maliit na larong ito, nanalo si Kenneth muli, at si Eric ay labis na napagod. G. Eric. Tinapik ni Kenneth si Eric sa balikat, at nagbigay ng payo, matagal ko nang sinabi sa iyo na huwag mo akong guluhin, bakit hindi mo pinaniwalaan? Bata, hindi pa ito tapos. Balang araw, babagsakan kita. Uminit ang ulo ni Eric at galit na umalis patungo sa trading area. Sa ganitong paraan, lalong lumalim ang galit ng dalawa, at maaaring mahirapan ng walang laban. Kabanata 130. Pagkatapos ng auction dinner, tinawagan ni Kenneth ang mayamang tiyo upang ihatid si Catherine pauwi, at pagkatapos ay nagmaneho pabalik sa kanilang tahanan. Nang pumasok siya sa gusali kung saan naroroon ang komunidad, nakita niya si Teacher Kyla na naglalakad-lakad sa harap ng elevator. Bakit nandito si Teacher Kyla? Sa pagkakataong ito, naka-sportswear si Teacher Kyla, na nagbigay ng kaunting pino at pambabaeng anyo na nararapat sa isang babae. Matapos ang kaunting pag-address, nilapitan ni Kenneth si Teacher Kyla upang bumati, Teacher Kyla, magandang gabi. Ano ba yan? Nang makita si Kenneth, agad na nagmukhang madilim at galit si Teacher Kyla, at nagalit na sumigaw, alam mo bang ilang araw ka nang absent sa klase? Teacher Kyla, nag-absent po ako para sa akin, pumunta po dito para hanapin ako. Ang ekspresyon ni Kenneth ay mas mapait pa kaysa sa ampalaya. Talagang may mabuting intensyon si Teacher Kyla, dahil siya ay absent sa klase sa nakaraang panahon at siya mismo ang pumunta sa kanyang tahanan. Alam ni Teacher Kyla na hindi pangkaraniwan ang kanyang address. Nerehistro na ito sa paaralan noon, at madali itong mahanap. Tama. Nakaharap si Teacher Kyla kay Kenneth na may nakabukas na mga braso, sabihin mo, ilang araw ka nang absent sa klase? 2 araw. Sabihin mo ulit. 3. 5 araw. Lumalala ka na. Dati, absent ka ng 1 o 2 araw, pero ngayon ay okay lang, ilang araw ka na lang na absent. Ano, hindi mo ba ako itinuturing na guro? Pinagsabihan ni Teacher Kyla si Kenneth. Pasensya na, Teacher Kyla, nagkamali ako. Nang makita ni Kenneth na nagalit si Teacher Kyla, mabilis siyang humingi ng tawad at umamin sa kanyang pagkakamali, sinasalita ko, hindi na ako mag-a-absent ulit. Marami ka nang sinabing ganyan dati, pero pareho pa rin ang resulta, at kinabukasan ay absent ka na naman. Ikaw ay nangangako na ngayon. Walang silbi ang pangako, magsulat ka ng garantiya. Agad na kinuha ni Teacher Kyla ang isang panulat at papel mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Kenneth. Inutusan, gusto kong magsulat ka ng garantiya ngayon. Ha! Napaluhod si Kenneth. Hindi niya inaasahan na dadalhin ni Teacher Kyla ang panulat at papel, kaya nang pumunta siya ay inutusan siyang magsulat ng garantiya. Mukhang seryoso si Teacher Kyla sa pagkakataong ito, kaya hindi siya nag-atubiling tinanggap ang panulat at papel. Teacher Kyla, isusulat ko na ang garantiya ngayon. Matapos sabihin ito, sumulat siya ng isang garantiya sa harap ng guro. Ilalagay mo lang ang mga ilang salita. Matapos basahin ang garantiya, nagkunot ng noo si Teacher Kyla sa hindi kasiyahan. Dahil may nakasulat sa garantiya, sinasalita ko, hindi na ako mag-a-absent ulit. Talagang hindi ito tapat. Kung ganoon, magsusulat ako ng mas marami. Si Kenneth ay parang isang pusa na masigasig, nagdagdag siya ng ilang pangungusap matapos kunin ang panulat at papel. Kinuha ni Teacher Kyla ang garantiya at muling binasa ito, saka inilagay ang garantiya sa kanyang bag at nagsabi, tandaan mong dumating sa paaralan sa tamang oras sa hinaharap. Huwag na ulit mag-absent. Kung mag-absent ka ulit, mapaparusahan ka.
Okay, ipinapangako kung hindi na ako mag-a-absent sa susunod. Taos-pusong nangako si Kenneth, sa bawat pagkakataon ay inaamin ang kanyang pagkakamali sa harap ng guro. Sige, huwag kang malate bukas. Teacher Kyla, narito ka, hindi ka ba pupunta sa bahay ko? Masyado nang huli, hindi na ako pupunta. Sige. Hindi na nagpilit si Kenneth, at muli niyang sinubukang maging magalang, hayaan mo na lang akong ihatid si Teacher Kyla pauwi. Hindi, sasakay na lang ako ng taxi. Inilabas ni Teacher Kyla ang kanyang galit at naglakad palabas. Pagkatapos maglakad ng hindi kalayo, bigla siyang tumigil, humarap at nagtanong ng may pag-aalala, "Estudyanteng Kenneth, may banyo ba dito malapit?" "Oo, nandyan." Tumuro si Kenneth kay Teacher Kyla sa pampublikong banyo sa likod kanang bahagi. "Nakita ko, salamat." Matapos sabihin ito ni Teacher Kyla, nagmadali siyang pumunta sa banyo, at medyo hindi maganda ang kanyang mukha. Nang makita ang twisting na likod ni Teacher Kyla, hindi mapigilan ni Kenneth na mapatawa ng lihim. Sinasabi na ang mga tao ay may tatlong pangangailangan, ngunit kapag si Teacher Kyla ay nagmamadali, tila hindi ito naiiba sa mga ordinaryong babae. Nakatayo siya sa pasilyo at naghintay ng matagal ngunit hindi pa rin lumalabas si Teacher Kyla. Nag-aalala na baka may masamang nangyari kay Teacher Kyla, naglakad siya patungo sa banyo. Ito ay isang simpleng banyo, nahahati sa mga pambabae at panlalaking banyo, para sa pang-emergency na paggamit ng mga residente sa komunidad. Siyempre, mayroon namang mga banyo ang mga residente sa kanilang mga tahanan, at sa mga normal na pagkakataon, bihira silang pumunta sa banyo para sa kaginhawahan. Teacher Kyla, okay ka lang ba? Nilapitan ni Kenneth at binulungan ang kanyang pag-aalala mula sa labas ng banyo. Okay. Ako. Ang echo ni Teacher Kyla ay nagmula sa pambabaeng banyo, ngunit ang tono nito ay halatang hindi natural. Talaga bang okay? Okay lang. Kung wala namang problema si Teacher Kyla, uuwi na ako. Matapos sabihin ito ni Kenneth, nakatayo siya sa labas ng banyo at naghintay ng matagal ngunit walang narinig na sagot. Nang lumingon siya at nagpa siya ng umalis, narinig niya ang boses ni Teacher Kyla, "Estudyanteng Kenneth, nandyan ka pa ba?" Oo. Nang marinig ang boses na ito, napilitan si Kenneth na huminto. "May kaunting problema ako ngayon, at kailangan ko ang iyong tulong." Sa banyo, ang boses ni Teacher Kyla ay napakababa, parang bulong ng mga langaw. Napilitan si Kenneth na lumapit at ipinatong ang kanyang tainga sa pinto ng banyo. "Teacher Kyla, kung may kailangan ka, sabihin mo lang, kahit umakyat sa bundok ng kutsilyo at bumaba sa kawali, handa ang estudyante." Ang pangako ay napakasariwa at nagbigay ng papuri sa paraan. Ako. Ang boses ni Teacher Kyla ay lumiliit at nahihiya siyang magsalita. Naghintay si Kenneth at sinubukan niyang tanungin, "Teacher Kyla, wala ka bang dala na panyo?" Wala, anong meron ako? Ay, ano bang problema? Iyon nga. Matagal na nag-off si Teacher Kyla bago mahina itong nagbulong, "Ako." Iyon. Alin? Si Auntie. Ngayon lang naintindihan ni Kenneth, at sinubukan niyang tanungin, wala bang dalang panyo si Teacher Kyla para kay Auntie? Wala. Ang boses ni Teacher Kyla ay nagiging mas mababa, "Estudyanteng Kenneth, pwede bang bumili ka ng ilan para sa guro?" Walang problema. Bumili ka ng malalaki. Baka tumagas. Sandali, pupunta na ako. Matapos sabihin ito ni Kenneth, agad siyang tumakbo palabas ng komunidad sa pinakamabilis na paraan. May isang supermarket na hindi kalayo mula sa residential area. Mabilis na nahanap ni Kenneth ang mga panyo para kay Auntie at bumili ng 2 pakete ng bawat isa sa 2 brand at modelo. Hindi pa umabot ng 5 minuto, bumalik siya sa komunidad na may ilang pakete ng panyo at kumatok sa pinto ng pambabaeng banyo. "Teacher Kyla, nakuha ko na ang mga bagay, buksan mo ang pinto." "Maghintay ka." Matapos sagutin ni Teacher Kyla, tumagal ito ng matagal bago niya binuksan ang pinto ng banyo ng bahagya at inilahad ang 5 daliri, "Bilasan mo, ibigay mo na ang mga bagay." Nandito. Dahil bumili siya ng masyadong maraming panyo para kay Auntie, kailangan niyang bahagyang buksan ang pinto upang maipasa ang mga bagay. Sa isang pagsisisi, napasigaw si Teacher Kyla ng magulat, nahawakan ang panyo para kay Auntie, at mabilis na isinarado ang pinto ng banyo.
Nakatayo sa labas ng pinto at naghintay ng matagal, nakita ni Kenneth si Teacher Kyla na lumabas mula sa banyo, hawak pa rin ang ilang pakete ng panyo para kay Auntie. Ngunit ang kanyang mga pisngi ay namumula, at ngayon ay mukhang kaakit-akit at pambabae. Itinaas ni Teacher Kyla ang kanyang ulo at tinapunan si Kenneth ng masamang tingin. Agad siyang yumuko sa hiya at sinaway, sobrang nabigo ako sa iyo, hindi ka natututo ng mabuti. Bakit hindi ako natututo ng mabuti? Tanong ni Kenneth na may mukha ng pagkabiktima. Pag-isipan ito, talagang wala siyang ginawa na mali kanina, bakit ganun ang sinabi ni Teacher Kyla? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.